This po, maya pa oras kaya katamongan, yako po itala Turungaldo. Hello everyone, this is Tala Turungaldo and today, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang gamit ng ya sa Kapampangan. So let's start. Ano nga ba ang ya ng Kapampangan sa Tagalog? Maraming salin ang ya ng Kapampangan sa Tagalog pero one thing is siya. Example, malaguya, maganda siya. Masanting ya, gwapo siya, or makisig siya. Lalakad siya or naglalakad siya. Pero alam mo ba na madalas ginagamit ng Kapampangan ang ya sa bagay na di ginagamit ang siya? Katulad na lamang ng makaba yabwak, mahaba ang buhok niya. Ang tao, masaya ya. Ang tao ay masaya. Lalakad siya, ingaso. Naglalakad ang aso. Burike o buriko ya, gusto ko siya. Or gusto ko, yan. Bakit nga ba ginagamitan ng Kapampangan ng ya ang mga bagay na walang ganito sa Tagalog? Ang Kapampangan ay kilala na may katangian na ginagamit ang ya kapag specific ang pinag-uusapan. Something na pinag-uusapan sa sentence, singular, may buhay whether tao, bagay, o hayop, basta singular, specific, and defined. Narito ang mga halimbawa sa sumusunod. Ya as the subject pronoun, which is siya or yan in Tagalog. Common itong ginagamit sa pangungusap ng mga Kapampangan, especially kapag may tinutukoy sila pero hindi mo tukoy kung ito nga ba, yun ba, or yan, pero understood mo na yun ang pinag-uusapan. Ginagamit to para tukuyin ang subject sa mismong pinag-uusapan. Example, manyaman ya, masarap yan, to, or yun. Pero alam mo na yun ang pinag-uusapan. Or, masarap siya. Well, depende pa rin naman sa context, syempre. Masanting ya, which can mean makisig siya, gwapo siya, or kung sa gamit, maganda yan, maganda yun, maganda to. Yung word na masanting, pwede natin siya magamit depende rin sa context. Dahil tumutukoy ito sa magandang feature ng lalaki, at the same time, tumutukoy din to sa magandang feature ng gamit or ng lugar. The second usage of ya is the adjective linker. Na ya as adjective linker, ang, nya, compared dun sa Tagalog na may na linker. So halimbawa, masanting yabok. Masanting is yung maganda and tumutukoy dun sa quality ng bagay na meron siya. So ya is yung ang bagay niya. So maganda ang buhok niya, masanting yabok. Versus dun sa linker na which is masanting abwak, magandang buhok, general quality. Kaya madaling mag-describe sa Kapampangan kasi madaling i-link ang noun and ang adjective sa pamamagitan ng ya. More examples is matsura ya lupa, pangit ang mukha niya. Maragulya bitis, malaki ang paa niya. Compare sa matsurang lupa, pangit na mukha, and maragulya bitis, malaking paa. Another gamit ng ya is kapag ginamit mo siya sa object-focused na sentence, tapos inalis mo siya, it will become verb-focused. Example is, buri ko yung mamangan. Gusto kong kumakain. Pero kapag sinabi mong, buri ko yung mamangan, gusto ko ang kumakain or gusto ko yung kumakain. Which means, nakafocus siya dun sa gumagawa rather sa action. Kindly take note that Kapampangans also do cross-reference pronoun na kung saan pinag-fuse nila yung dalawang pronoun which is in form of lalo na kung ya para mas fluid and shorter ang conversations. Example is, buri kayong mamangan. Gusto ko yung kumakain instead of buri ko yung mamangan. Mas madaling bigkasin, di ba? The fourth usage of ya is yung ginagamit ito as yung copula or yung is sa English or I sa Tagalog. For example, ingbye, biyeyo. Ang buhay ay regalo o ang buhay ay bigay. Ing dalaga, malaguya. Ang babae ay maganda. And ang maganda kasi kahit baliktarin mo to, gawin mong biyeya ing biye, malaguya ing dalaga. The sentence would make perfect sense. Whereas kung sa Tagalog, aalisin natin yung I. Regalo ang buhay, maganda ang babae.
Now, kung kanina nabanggit ko kanina na ang ya is ginagamit din siya for ito, yan, yun. Actually, we can be more specific kung gagamitin natin siya kasama ang ya. For example, kapangpangan niya ini. Kapangpangan ito. Pero yung kapangpangan niya kasi, meaning nun, kapangpangan siya. Kakaluguran kita. Kaibigan ko yun. Matsura yan. Pangit yan. It becomes more clear and emphasizes kung ano yung pinag-uusapan instead of thinking the general context na ya lang ang gagamitin mo, which is good, but if you want to be more specific, you can use these. Another thing is yung expression na yun na yun, ito na yun, yan na yun. Ginagamit natin siya as happy na ini or yapi na ini. Yapi ng peha mo munang dili. Ito ang pinakakauna-unahan. Happy na ito? Yun na yun, happy na yan na yun. Kung kanina nabanggit ko na may cross-reference tayong feature sa kapangpangan, well, eto na yun. Ginagamit talaga siya sa object-focused pronoun shortening and para mas madali ang pagbigkas. Example is, kuya is ke. Kanan kuya, kakainin ko siya, kakainin ko to, kakainin ko yan. You can simply say, kanan ke. Sopan mo ya, tulungan mo siya. You can simply say, sopan me. Narito yung mga cross-reference pronoun na chart para sa ya kapag hinalo natin siya sa mga object pronouns. Pwede mong sabihin na ke or kya for ko siya, te, tya for natin siya na dalawa. Example is, iyabit isama nating dalawa siya. Me for mo siya, ne for niya siya, niya for namin siya, tayo for natin siya, plural. Ye, ninyo siya, de or ja, nila siya. Kakaluguran kaibigan nila siya. Indaye po, nanay niyo po siya. At marami pang iba. Narito naman ang plural cross-reference natin, which is, mas free ang rules dito kasi pwede mo pa rin sabihin na kula para sa ako sila. Pero kung gusto mo i-shorten, kung may kasunod, o, tala, to, natin sila, na dalawa, mula, mo sila, nala, no, niya sila, mila, namin sila, talo, natin silang plural, yula, yo, ninyo sila, dala, do, nila sila. Example is, kaluguran do ren, ot pakipatan dala, mahal nila sila, bakit inaaway nila? Or to be accurate, mahal nila yung mga yun, bakit inaaway nila? Sila, with la, dahil plural ang pinag-uusapan. Another example is, kapatid talo, mo pakipatinding abetang. Kapatid natin sila. Huwag mo awayin ang mga kasama natin. Another usage of ya is kapag nobody ang pinag-uusapan or hindi tiyak kung sino ang gumawa. So kapag sa Tagalog, madali nating sabihin na mabuhay ang pag-asa ng bayan, makonsensya sana ang gumawa nito. But kapangpangan, hindi natin inaalis ang ya dahil may doer pa rin. Luidya, ang kapanayan ng balen. Makonsensya ya sana, ang ginawa kanini. Both yung pag-asa ng bayan and yung gumawa ay tao. Specific, singular, at may buhay. Therefore, need talaga ang ya as reference to someone who did it. Omitted na agad yan sa Tagalog. But in Kapangpangan, since there's a doer, di natin pwede alisin ang ya dyan dahil magiging wrong grammar. Kung i-apply din natin siya sa plural, meron din. Sa mga sentence ng Tagalog na kapag general and walang tukoy na gumawa, well, dito sa Kapampangan, hindi natin siya pwedeng alisin. Halimbawa na lang, yung sentence na, patsayatin ng problema, ikaing pulayan daw. Pwede mong isimplify ito sa Tagalog as pag may problema, ikaw ang takbuhan. Pwede din pag may problema, ikaw ang takbuhan nila. Pwede din na pag may problema sila, ikaw ang takbuhan. Either way, it's just one sentence sa Kapampangan, but it can be interpreted a lot of ways sa Tagalog. And one more unique feature of Kapampangan is kapag magne-negate ka ng plural na noun, is kailangan mong gamitan ng la. The ironic thing is kapag singular lang ang inenegate mo, pwede mong alisin ang ya kapag may in na. Mama nga ning anak, hindi kumakain ng bata. But if plural talaga siya, you can never lose la. Dapat ela mama nga ting anak, hindi kumakain ng mga bata. Last is yung ya with ing or i.
as third-person reference. Ginagamit siya sa actor focus or description na tumutukoy sa isang tao or bagay sa pangungusap. Basta specific buhay, singular ang gumagawa or ang dinidescribe, meron talaga siya. Example is, lalakad siya Bayang. Naglalakad siya si Bayang. But pwede mo sabihin na naglalakad si Bayang. In Kapampangan, hindi mo siya pwedeng gawin. Unless it's just a subject or a verb na sinasabi mo. Ibayang, ing lalakad. Sinali yung babae, bumili ang babae. Lalaki yay lusing, lalaki si lusing. Masanting yay Mark, guwapo si Mark. Makaba yabuak ing baintaw, mahaba ang buhok ng binata. This is one of the crucial part kapag nagde-describe ka ng someone or ng something na specific. But if it's abstract or unseen or something na uncountable, then hindi natin siya pwedeng gamitin ang iya. Well, that's all mga abe, and I hope marami kayong natutunan dito sa lesson natin. Ang next natin na itatakal is yung about kung paano nga ba ang na, ne, at ning sa Kapampangan. Salamat po kay Pamanalbe. Migiti kita mo pasbayo kayong tutuki.